Kaya ba talagang mag Luzon North Loop gamit ang electric motorcycle? Ito ang day 7 ng aming NXT Luzon North Loop gamit ang NXT Storm XR at malapit nang matapos ang aming biyahe. Dito na kami nagpalipas ng gabi sa San Juan, La Union sa Citas Transient House at dito na rin kami nag-charge ng aming mga units. Ngayong araw, dalawang plano naming puntahan ang NXT e-bike sa Urdaneta sa Pangasinan at ang isa sa mga dinadayong lugar din sa Pangasinan na maraming liko-liko ang Maliko sa San Nicolas, Pangasinan. Ang first stop namin ay ang NXT e-bike Urdaneta na may layong 95 kilometers. Sa aming biyahe papuntang Pangasinan, dinaanan namin ang isa sa mga kilalang landmark dito sa La Union na matatagpuan sa bayan ng Agoo, ang Eagle of the North na sumisimbolo sa lakas, kalayaan at pagkakaisa. Sa pagpapatuloy ng aming biyahe, marami kaming karatulang nadaanan na grape picking. Kaya napaisip ako na bakit di namin ito subukan bago kami umalis ng La Union. At sa pagtatanong ko, wala naman daw kaming ibang babayaran bukod sa grapes na pipitasin namin na 400 ang kilo daw. Kaya agad naman kaming sumunod sa dalawang lalaki para samahan kami sa lugar kung saan kami mag-grape picking. Pagdating namin sa Manguera Farm kung tawagin, talagang namangha kami dahil first time lang din namin makakita ng grapes na i-harvest pa lang at nakatanim pa. Bago kami pumitas ng grapes, pinatikim muna kami ng libre ng iba't ibang grapes product nila tulad ng grape juice, grape wine at iba pa. Ang tips naman sa pagpitas ng grapes, piliin mo yung hinog na, yung dark purple na at medyo malambot na konti. At para hindi kami mahirapang pumitas, binigyan nila kami ng gunting at basket para mas maging madali ang aming pagpitas ng grapes. Mas okay pumunta dito ng umaga para hindi masyadong mainit at fresh pa yung mga grapes na mapipitas mo. Sa iba yata may entrance fee pang sinisingil pero dito sa napuntahan namin ay libre lang at talagang yung napitas ko lang na 1 kilo ang binayaran ko sa halagang 400 pesos. Sulit na rin dahil sa experience plus fresh grapes pa yung may uwi mo. Iba rin talaga yung feeling na ikaw mismo yung pumitas ng kakainin mong grapes. Bumili na rin ako dito ng dried fish nila dahil may binibenta rin sila dito at bumili rin ako ng juices nila dito na nakabote. Kung madadaan kayo dito sa La Union, huwag nyo itong palampasin at isama nyo na agad sa bucket list ang grape picking. Sa pagpapatuloy ng aming biyahe papunta sa Urdaneta, Pangasinan, dumaan nga muna kami dito sa may arko ng Benguet Province kung saan ito yung arkong madadaanan mo bago ka umakyat ng Baguio. Nakakamiss din kasi last October nandito kami at gamit namin yung dalawang NXT Storm X at isang Storm nung umakyat kami ng Baguio at Sagada. Nandito pa nga rin sa may katabing karinderya yung mga stickers na dinikit namin noon. Pagdating naman namin sa NXT e-bike Urdaneta, may sumalubong agad sa aming employees ng Panelco o Pangasinan Electric Cooperative at naghahanap daw sila ng pang-service nila sa company at ang pinagpipilian nga nila ay ang Storm X at Storm XR. Pagkaparada namin, nag-charge na agad kami dahil pupunta pa kami sa Maliko ngayong araw. Habang nagta-charge ay kumain muna kami pagkatapos ay nagpahinga. Pagbalik naman namin sa NXT e-bike Urdaneta, meron namang dumating na pulis daw at nagpa-reserve naman ng NXT Storm X. At bago pa nga kami umalis ay pinatest ride pa namin ang NXT Storm X na gamit ni RB. At dahil napaka-genuine ng reaction ni Sir sa kanyang pag-test ride, binigyan na rin natin siya ng jersey galing kay Elevate Custom Studio. Pagkatapos naming ma-full charge, dumiretso na agad kami sa aming biyahe papuntang Maliko, San Nicolas, Pangasinan na may layong halos 55 kilometers at higit sa 1 oras na biyahe. May nakasabay pa tayo sa kalsada na nanghingi ng sticker kaya huminto muna kami saglit. Nagsabi pa siya na napapanood niya daw yung mga biyahe namin. Nagpasalamat naman kami kay Kuya at nagpaalala na mag-ingat siya sa biyahe niya dahil kasama niya pa yung asawa at anak niya. Sa unang parte ng ride natin papuntang Maliko, chill lang muna kasi diretsong kalsada pa at mga palayan sa magkabilang side yung ating nadadaanan. Pero nung papalapit na kami sa San Manuel, medyo dumadami na ang puno at lumalamig na ang hangin. At pagdating naman sa Maliko, dito na talaga magsisimula ang totoong ride. From straight roads, magiging paakyat na may mga kurbada at yung tipong bawat liko kailangan mo ng focus pero sulit na sulit naman. Habang umaakyat, ramdam mo yung lamig ng hangin na parang hindi ka na nasa Pangasinan, parang nasa bundok ka na malayo sa ingay ng city. First time naming tatlong makapunta dito nila Watspeed at RB kaya talagang nag-e-enjoy kami sa kalsada at tanawin na rin. Sa mga naka-electric motorcycle katulad namin, dito mo mas ma-appreciate yung torque sa ahon pero syempre kailangan pa rin ang tamang control at battery management. At pagdating namin sa taas, iba yung pakiramdam, tahimik, presko at parang reward sa lahat ng dinaanan mong kurbada at ahon. Maaaring hindi siya kasing sikat ng ibang mountain destinations pero dito mo mararamdaman yung raw na ganda ng nature. Simple lang pero solid. Pagkatapos naming makapagpahinga ng konti sa taas at makapagpa-picture, nag-decide na rin kaming bumaba dahil padilim na rin ng mga oras na yon. Medyo tipid na ang biyahe namin ngayon dahil puro pababa naman ngayon at mga ilaw lang ang halos magiging konsumo sa baterya namin. Malakas din ang regenerative braking ni NXT Storm XR lalo na sa sports mode kaya kahit papaano makakadagdag ito sa battery namin dahil medyo malakas
malakas ang konsumo namin sa mga paahon kanina. Papunta na nga kami ngayon sa Tarlac sa North Victoria Sports and Leisure Inn kung saan kami matutulog at magpapalipas ng gabi. May Galaxy charging station na rin sa loob na may 4 na charging ports kaya makakapag-charge na rin kami dito. 245 kilometers nga lahat ang biniyahin natin ngayong araw. Mahaba pero dahil may proper planning ng biyahe at kung saan magcha-charge with proper riding and throttle management at sa tulong na rin ng regenerative braking ng NXT Storm XR ay kinaya natin ang gantong biyahe na hindi nalulobatan sa daan. Ngayon na sana ang last day natin ng Luzon North Loop at pauwi na sana tayo ng Bulacan. Pero dahil may mga nag-request na daanan at puntahan daw natin sila kaya pinagpaliban na natin to bukas. Kaya sa last day abangan nyo kung saan pa tayo pupunta. Hanggang dito na lang muna mga ka-electric. This is Eviahe Moto, ang inyong lakwatsero at galang e-bike rider. Ride safe, keep safe mga ka-Eviahe.